Ang bansa natin kritikal. Kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan, walang susuportang pulis, walang susuportang military. Ulitin ko, kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan sa legal na paraan, walang susuporta sa ating pulis, walang susuporta sa ating military. Kayang baguhin ng bansa na siya lang. Correct. Huwag tayong mabuhay sa fairy tale. Ang kailangan, ilabas natin ang katotohanan at sisimulan natin sa araw na ito. Durog na ang pagkatao ni BBM. Kahit sinong Pilipino, kahit foreigner, alam ang korupsyon sa bansa natin. Hindi pwedeng magkakaroon ng malawak na korupsyon na hindi alam ng presidente. Bakit nananatili siyang nakatayo? Pakinggan niyo itong mabuti. Bakit nananatili siyang nakatayo? Dahil kontrolado nila ang pagsishape ng perception through social media and mainstream media. May mga handler sila, magagaling, foreigner. Anong trabaho ng foreigner? Nagbabato siya ng mga information doon sa mga aktor. Ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo. Consolidated yan, coordinated yan. Madali nilang patayin yung totoong narrative. Para kapag laging naririnig at nababasa ng taong bayan kahit mali yan, yung mali, inuulit-ulit nila. Naririnig nila sa artista, naririnig nila sa politiko, naririnig nila sa estudyante, naririnig nila sa ordinaryong tao, naririnig nila sa doktor. Mali lahat yun, pero paulit-ulit. Sa normal na kaisipan, nagiging tama. Inuulit isang araw, dalawang araw, tatlong araw, isang buwan. Example, nung lumabas yung 18 Maris, unang araw sa Club Pilipino, paano pinatay nila kaagad yung balita at hinulma yung perception? Sumunod na araw, walang lumabas na balita sa mainstream. Sino lumabas? Si Norman Mangusin at saka si Makagago. Paulit-ulit, ganun nila pinapatay. Lahat yan coordinated. Yung binibigyan ng information, mga aktor na lang yon, yung mga artista, yung mga estudyante, lahat, mga professional, mga aktor na lang, binibigyan ng, ito baba, ito sasabihin mo, ito, kasama yan mga politiko. Troll ang kalaban, 1,000, binabayaran. Anong ginagawa ng troll? Bantayan yung mga social media ng kalaban ng gobyerno. Papatayin kagad nila yan. Akala nyo na isi-share nyo yung mga sinishare nyo yung vlog nyo, umiikot lang yan doon sa circle of friends mo. Hindi lumalabas yan. Shadow ban. Troll yan. Yung machine, ang ginagamit nila machine, yung machine nakaprogram. Words, sentence, paragraph, binabantayan ng machine. Sandali nilang i-block yun. Sa tao na libo, machine, paano tayo mananalo? Lahat ba nang lumalabas sa mainstream, totoo? Sagot! Hindi. Lahat nang lumalabas sa social media, totoo? Hindi. Hindi! Ang totoo kayo! Kayo nagtsatsaga rito araw-araw! Kayo ang totoong Pilipino! Hindi mababago ang bansa natin pag hindi tayo nagsishare ng katotohanan. Dapat yung maintindihan, sumama kayo sa kalsada. Mas maganda pa nung wala tayong cellphone eh. Bakit? Pag sinabi mong, punta tayo doon, hala, dami ka agad punta. Kasi walang balita, nasa kalsada lang balita. Bakit hindi tayo dumadami? Kasi lahat nakabantay sa cellphone. Ang mindset ng karamihan, kukunti pa lang sila. Pupunta ako rin pag marami na sila. Eh, 1 milyon kayo, ganun ang kaisipan. Wala na dumating. Paano tayo dadami? Hindi kailangan na sumigaw tayo na
Armed Forces, mag-withdraw kayo ng support sa Presidente. Armed Forces, mag-kudeta kayo. Armed Forces, ito, hindi yun ang sigaw natin. Ang sigaw natin, huwag kayong mag-withdraw sa Pangulo. Huwag kayong lumaban sa gobyerno. Pero putang ina, supportahan niyo yung nagsasabi na totoo. Ang bansa natin kritikal. Kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan, walang susuportang pulis, walang susuportang military. Ulitin ko, kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan sa legal na paraan, walang susuporta sa ating pulis, walang susuporta sa ating military. Hindi pwede silang manguna. Pero pag nakita nila, 1 milyong Pilipino sumisigaw ng katotohanan, sumisigaw ng karapatan, sumisigaw ng kalayaan, susuporta yung mga yan. Bakit? Pagod na rin sila. Alam nila ang gobyerno ang mali, alam nila ang taong bayan ang tama. General Browner, sir, sana makarating ito sa inyo. Sinabi ng mga sundalo, brave soldier, lagi ka sa kondo ni Romualdez. Kung may bitbit ka o wala, nasa iyon. Magre-retire ka na ngayong July. Mandatory requirement. Sana makarating to sa'yo. Minsan ka na naming nakaharap face to face. Hinarap namin ang Armed Forces of the Philippines. Face to face. General Browner, lahat ng mga general niya, battle staff, from J1 to J10, face to face. At lahat ng senior generals. Sinabi namin yung problema ng bansa. Sumagot sila. Anong sagot nila? Hindi kami bulag. Hindi kami pipi. Hindi kami bigi. Yun ang sagot niya. Hanggang ngayon yung pa rin ang sagot niya, mag-retire na siya. General Browner, you will go down in history as part of the corruption ng gobyernong ito. Ulitin ko, General Browner, hindi kami sumisigaw na mag-withdraw ka ng support sa Presidente. Hindi namin sinisigaw na magplano kayo ng extra constitutional means. Wala kami sinisigaw na ganun. Ang sinisigaw namin, ulitin ko sa'yo, putangina ka! Supportahan niyo yung nagsasabi ng totoo! Kapwa mo sundalo, sasabihin niyo sinungaling! Kapwa niyo sundalo, nagservice sa bayan, sasabihin niyo hindi dapat tawagin na ex-marines! Yung mga kapatid natin pulis, minsan may friction tayo, both ends. Pero normal yan. Gumaganap sila sa tungkulin natin. Tayo sinisigaw natin yung gusto natin sa damdamin natin. Nautusan lang yung mga yan. Ang pinakadelikado, i-share nyo, pakinggan nyo. Yung binanggit ni Ping Lacson na disgruntled na ang karamihan ng AFP up to battalion level, may pinagmumulan yun. Nabasa nyo? Sino nakabasa? May pinagmumulan yun. Senaryo. Importanteng malaman nyo yung senaryo. Paano? Kung may kamay ang US at sabihan niyo mga junior officer, mag-military junta kayo. Walang uupong politiko. Walang uupong sibilyan. Puro military. Ikaw, BBM, exile ka. Ang i-DDA namin si Romualdez. Alam niyo ba yan? Hindi ko sinasabing totoo yan. Pero yun yung na-analyze namin na posibleng mangyari sa bansa natin. Hindi na tayo magkakaisa. Huwag tayong mangarap na magkakaisa pa tayo. Bakit? Ultimo nga sa pamilya natin eh. Hindi tayo magkakaisa ng isipan.
Sinasabihan tayo ng mga anak natin. Ano ka ba, tanda-tanda mo na, sa kalsada ka pa, malasagasaan ka dyan eh. Sa bahay ka na lang, matulog ka na lang. Tama, mali. Kung sa bahay hindi tayo nagkakaisa, huwag tayong mangarap na magkakaisa tayong lahat at hindi mangyayari na milyon lalabas sa kalsada. Bakit? Ang hirap ng buhay. Pag hindi pumunta ka sa kalsada isang araw, Wala lang kahit. daily ang tinatanggap mo, weekly. Isang araw mawala sa'yo, anong pangkain mo? Ang hirap. Pero kung magkakaisa tayo, isang araw idideklara natin, 2 araw, maximum 3 days, sacrifice tayo. Mag-sacrifice tayo isang araw, isang sakripisyo na lang, magsama-sama tayo lahat. Isang sakripisyo na lang. Yun lang ang gustong makita ng mga kapatid natin pulis at kapatid natin mga kasundaluhan. Sama-sama tayo. Ano gagawin natin? Tama na, hirap na kami. Bakit nandito tayo? Sasabihin nila, putangin ng mga buwang yan eh. Supporter ng mga Duterte yan eh. Lahat, kahit hindi tayo Duterte, sasabihin Duterte yan eh. Pag bumangga ka sa gobyerno, Duterte ka agad. Pag may sinabi ka agad sa gobyerno, Duterte ka agad. Hindi niyo ba alam na marami ng Marcos loyalist at marami ng mga dilawan ang gustong umalis doon sa partido nila, sa grupong kinabibilangan nila? Gusto na nilang umalis. Kaya lang, wala silang mapuntahan dahil ayaw rin nila yung mga Duterte. Kaya ang isipan nila, dito na lang kami sa BBM, dito na lang kami sa dilawan. Hindi nyo ba naisip? May nag-iisip na isang ali. Sino yun? Hindi nila nahatak. Ang ginugurong nila ngayon, si Risa Hontiveros. For how many years? For Diyos por Santo, Senator Risa. Maliit ka pa lang, anti-Marcos ka. Correct. Bago mag-eleksyon, anti-Marcos ka. Nung nanalo si Marcos at nakikinabang kayo, hindi ka na anti-Marcos. Si Marcos naman, ang ayaw magpalibing at nagpatalsik sa tatay niya, mga liberal. Pero ngayon, okay na rin sa kanya sa liberal. Naghihimuran sila parehas ng mga puwet nila eh. Liberal. Makabayan. Marcos. Nagkaisalis sila gamit ang mainstream media. Hindi ko sinasabing bayaran lahat. May mga kaibigan ako sa mainstream media, mababait. Nagkataon lang na reporter lang sila, cameraman lang sila, hindi naman sila nagde-decide. Pag nag-capture ito yan, dadalhin sa office nila, doon sa editor nila. Yun na nagsasabi, huwag mo ilabas yan, splice mo yan. Correct. Bakit ayaw nila sa mga Duterte? Para maintindihan nyo. Dahil nung panahon ni Digong, halos mabura na sa mapa ang liberal. Halos mawala na ang Makabayan. Mga CPP, NPA, NDF, halos mawala na. Kaya ayaw nilang may makaupong Duterte dahil baka mawala na talaga silang tuluyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya nagkaisa sila. Their only vehicle para makarating sa 28 election is Marcos. Kaya nakisakay sila ron. Ang protector naman ni Marcos laban sa mga Duterte para maprotektahan siya, gamit niya ngayon Makabayan at liberal. Naintindihan niyo na po? Malalim ang problema ng bansa. Huwag kayong matakot kasi wala naman tayong sinisigaw na revolusyon, wala naman sedition. Although yung iba na, nagtataka nga tayo sa gobyernong ito eh. Pag nagsalita ka ng totoo, ikaw kakasuhan. Putang ina yung ba nagsisinungaling nagnakaw? Walang nakasuhan hanggang ngayon. Tayo nagmamarcha dyan. Mapayapa. Nagmamarcha. Wala man tayo sinisigaw na anti-government. Nagmarcha, Makabayan. Ang laki-laki. CPP, NDF. Ando pa yung banner nila. Puta, hindi nila inaaresto. Harapan na. Bago ako magtapos, mga kapatid, ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Minsan lang kayong mainstream media, minsan lang kayong mabubuhay.
Kayong social media vlogger, minsan lang kayong mabubuhay. Mga senador, mamamatay rin kayong lahat. Mga congressman, mamamatay kayo. Presidente, vice president, lahat tayo mamamatay. Walang mananatiling nakatayo ito habang may hininga pa tayo, habang may pagkakataon pa, habang nagsasama-sama tayo, habang malakas pa tayo. Mag-set tayo ng date, 3 araw lang. Yayain nyo, pati mga kaaway nyo. Awayin nyo mga kapitbahay nyo, awayin nyo. Batuhin nyo yung bahay. Lahat ng kapitbahay, batuhin ang bahay. Putang ina nyo, suntukan tayo sa Senado. Doon kayo pumunta. O, didadami tayo. 3 araw lang. Yayain nyo kahit kaaway nyo. Tapusin na natin ito. Kayo ang mag-set, hindi kami. Kayo ang mag-uusap kung kailan. Pag hindi natin ito tinapos, ang bansa natin mapupunta sa kamay ng foreigner at gagamitin tayong proxy war sa napipitong gera ng US at saka China. Magiging Ukraine tayo. Yung nagsasabi dyan ng mga sundalo, lalaban tayo. Sabi ng mga sundalo si Brownard, we are a high experience military. Putang ina, ba't di ako naniniwala? Lalabanan mo yung China. Eh puta, yung mga rebelde sa bundok, di nyo matapos eh. China pa. Narawi pa nga, nahirapan na. Sa mga kapatid natin pulis, pasensya na kayo, minsan nagkakaroon ng friksyon. Ginagampanan nyo trabaho nyo, yung galit ng taong bayan nakikimkim, gustong pakawalan. Nagagalit ang taong bayan pagka mas kinakampihan nyo yung makabayan, yung liberal, yung Marcos, kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Sinong di magagalit doon? Minsan mag-live ako kami sa minsan. Mga kapatid, iisa lang itong bansa natin. Ang ikakapanalo ng bansa natin nasa pagkakaisa. Ulitin ko, ang ikakapanalo ng bansa natin isa lang, nasa pagkakaisa. Pilitin nyo na, hatakin sila. Pumunta tayo, mamili tayo sa isang lugar na payapa. Pakita natin numbers natin. Kaya natin sinisigaw si Sara. Kahit yung iba sa atin di siya gusto. Pero yung mga abogado, bakit siya sinisigaw? Kasi siya yung constitutional successor. Pag sumigaw tayo ng iba, unconstitutional yon, extra-constitutional yon. Kahit ayaw natin, anong gagawin natin? Siya yung susunod eh. Ang problema, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Yung presidente, alam kahit na mga elementary, bangag. Yung apo ko nakita sa TV, sabi ng apo ko, bangag. Nagtaka ako eh. Alam na natin lahat, majority. Wala na tong gobyerno natin, wala na to. Yung sinasabi niya iba eh. Kaya nalalagbok yung bansa natin. Paano kung hindi pala kaya ni BP Sara? Kaya nila yan. Nanawagan ako sa kanya, sumagot siya. Ang sagot niya maganda. Gusto kong makita ng taong bayan kung gaano kasama si BBM hanggang katapusan. Ulitin ko napanood niyo ba yon? Gusto niyang matapos. Ang sasabihin ko sa kanya, BP, Kailan pa? simula sa araw na ito hanggang sa 2028, 1 taon mahigit pa. Yan gap na yan, gap, galing ngayong araw hanggang sa 2028, yan gap na yan. Nag-i-invite tayo ng more disaster to happen. Baka pagdating ng 2028, iba na senaryo. Maraming pwedeng mangyari. Ulitin ko, hindi tayo sumisigaw ng unconstitutional, extra-constitutional. Wala tayong sinisigaw sa military. Mag-kudeta kayo, mag-abelga kayo sa gobyerno, mag-withdraw kayo. Walang ganon. Ang sinisigaw natin, protektahan nyo yung nagsasabi ng totoo. Bakit nyo ginigipit na pumasok dyan? Yung 18 brave soldier, yung 7 na Marines na additional, yung 4 na Coast Guard na active na papasok dyan. Kaya sila nag-lockdown dahil ayaw nila mag-hearing eh. Eh sa atin yan eh. Building natin yan. Kahit pumasok tayo dyan, legal yon. Ulitin ko,
tayo. Kahit pumasok tayo dyan, legal yun. Atin yan. Kaya hinihikayat ko, milyon rito, kahit hindi milyon, 100,000. Babantayan natin ito. Sasabihin natin kay Cayetano, bago ka bumaligtad, Cayetano, mag-hearing ka, tapusin mo. Lahat ng Marines papatawag, tapusin nyo, marathon hearing. 3 araw, 5 araw, tapusin nyo. Dito kami taong bayan, hindi namin papapasukin ng NBI, hindi namin papapasukin ng pulis, kahit magkamatayan, tapusin nyo yung hearing. Magdasal tayo mga kapatid. Ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. At never na ito mauulit pang muli. Kaya natin